nag-facilitate po ang ating digital systems ng paano po yung flow ng kanilang digitization in regards to LMS or Learning Management System. At meron din po silang ginamit para dun sa mga pang-governance ng mga systems na pinakita rin po nila. So, ang naging issue po doon, ang ating pong concern is number one, pagkatapos po nila may present yung systems, is number one, ang concern natin is the data privacy. Number two is the security. Kasi po, mga students po, mga data rin po ng students ang nakakarga doon. Paano po yung flow ng security natin? Meron po bang backdoor? Meron po bang, saan po ba isi-save? O meron bang server na gagawin? Saan natin makikita yung mga data? Saan tatakbo? Sino magmamanage? So yun po yung concern natin as of now. And then the other one po is in regards to kasi magbibigay po ng MOA ang digital, since ito po ay free, kung ano po yung mga part doon na kailangan himay-himayin para makita po natin kung ano yung magiging agreement with ni system or ni digital to the SDO Quezon. So at least magmi-meet po tayo dun sa gitna. So yun po yung mga concerns na pag-uusapan po ngayon dito sa ating meeting. So siguro po sir, GC, at least makita po o magpe-present po ang digital system ngayon ng konting ano lang po, yung breakthrough lang po o kaya yung snapshot na mabilis lang kung paano po tumatakbo yung system nila. Since po na hindi po tayo naka-attend nung first orientation po. Ma'am? Okay, sir. Siguro maybe ask Sir Tam to siguro present a little about digital software, CS LMS. Thank you, sir. Ayan. Ma'am, nakikita mo na yung screen ko? Yes, sir. Yan, nakalimutan ko i-activate yung aking cellphone o mobile para ma-monitor. So, ngayon ko lang din narinig yung concerns ni Sir. Before pala yung gusto ko magpasalamat sa pagkakataon ito na nabigyan nyo kami ng chance na maipaliwanag further yung ano yung meron sa software o technology na ino-offer po namin sa inyo. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon, sir. Ito po yung mga narinig ko, no. So habang nag-uusap kanina, so naglagay na ako ng notes ko dito, yung about do sa data privacy. Ganito 'yan, sir. Yung ano naman diyan, magkakaroon naman tayo ng agreement diyan o MOA doon sa data privacy na about especially do sa ownership of data. So, the ownership, kayo po yung may-ari ng data. So, lahat po na nasi-save doon, take note po yung ating server ay cloud siya. So, meron tayong cloud infra dito. But the ownership, yung owner po ng data, kayo po, DepEd po yan. So, pwede natin ilagay doon sa MOA na kayo yung 100% owner. So anytime that you want to have access to the data o download ito, so it can be downloaded by you, no? Kasi syempre sa cloud kasi yan, no? Doon nag-update 'yon every day, every minute, yan, may update yan. So habang nag-entry ng data yung mga teachers, mga students, mga administrators, ganyan. So anytime of the day, gusto nyo pong i-download, for example, yung backup ng 100% of the data. Ayun, so meron po kayong that's why you own po yung data. So regarding po doon sa privacy, no? Ito naman ay
ano na yan eh. Example po, nasa MOA naman yan na kami po, hindi po namin pwedeng gamitin yung data na yon for other purposes. Di ba? Yun naman iniiwasan dyan. Example, gagamitin, i-expose namin yan. Halimbawa, sa ibang katulad nung nangyari sa Facebook, no? Na yung mga data ng mga kliyente nila ay na-access pala ng ibang entities. Ganyan, ina-analyze yun. Mga contact numbers, email, mga ganon, at nakukuha ng mga iba-ibang entities. So, ano naman po yan? So, part of the contract na whatever data na meron doon is private. Kaya nga po, data privacy. Private po doon sa personal access ng tao o yung students natin o yung teachers natin. Siyempre, may mga data din yan na in-access ng teachers. Yan. And wala po kaming ano doon. Sir Tam, Yes, ma'am? Sir Tam, may I interrupt you, please? Naka-record ba ito, sir? Yes. Yes, please. Meron akong Maraming salamat. dito, recorder. Ginagamit ko kasi Fastone. It's not, I'm not using yung recorder ng Zoom kasi yun eh, naka-online. Minsan kasi pag mabagal yung internet, Okay. mas maganda pag gumagamit ng ibang, minsan kasi yung nagko-cause ng problema. So meron tayong separate program, screen recorder siya na Fastone yung ginagamit. Yan. All right. Sir Okay. JC, good afternoon ulit, sir. Is it okay na i-record natin ang ating usapan ngayon? Hello? No Hello, problem sir. with me, sir. No problem with me, ma'am. Sir Will, kasi ito na kasi ang pagbabasihan natin kung kailangan natin yung MOA, at least po dito sa Pero kayo record. audit naman, oo. Oo. meron So na pwede po ko tayo. din i-share sa inyo sir yung record, no? Siguro doon sa pagdating sa mga money matters, wag natin pag-usapan dito. Pag mga money Okay. matters, ganyan. Usually hindi naman Okay, sir. namin sinasagot sa public, no? O mga ganitong okasyon pagdating sa mga money matters. Siguro doon sa contract, we can talk about it, ganyan. But usually pagdating doon sa iniiwasan po 'yan. Pag yun lang yung yung masasabi ko doon sa pag ganitong naka-online tayo kasi anybody can record. Ganyan yan. Yun. So, Okay, sir. Clear. ito naman yung sir, kaya nga po ito, you can also record. No? Kung gusto nyo, pwede kayo mag-record dyan. Or you can get my copy, yung record ko. Yan. Allowed po kahit sino man ang mag-record ng usapan natin. Ayun. Anyway, naman to public naman. Yan. Wag lang natin pag-usapan yung mga private. Di ba? Ito na yung sinasabi natin, data privacy, no? Yung data privacy law. Ang nakasaad lang naman doon, sir, yung we keep yung privacy ng mga informasyon, yung mga data na yan, ng mga kliyente natin. Like yung mga students, mga pupils, no? Sa DepEd, ganyan. These are their private data. Magano din sa mga teachers. Siyempre, mga teachers nag-i-input din ng mga data, mga grades, ganyan, yung mga personal information ng mga students. These are to be maintained as private data of the specific people or persons. Ayun. So, you have naman yung access, kumbaga, huwag kayong mag-alala dito sa data ninyo. Kasi minsan tinanong din sa akin yan. Halimbawa, after 1 year, nagkalabo-labo tayo. There could be many reasons yan. Di ba? Example, may mga circumstances kasi na okay sila ngayon, and then after a few months, may iba silang kausap, mga ganyan. So, sa amin po, the data, kasi part of the data privacy law yan, the data is always 100% the property of DepEd. So, you can download the data. Ayan.
So, about, kung mayroon po kayong question, sir, kung mayroon pa kayong gustong tanungin, pwede niyo po akong tanungin lang about dito. So, yan naman yung, wala naman tayong problema doon sa data privacy. Yan, okay. Pag pinag-usapan naman natin yung security, no? Meron akong inihanda dito, just right now, habang nag-uusap sila kanina. Yung mga, kasi yan, may tinatawag tayong criteria for judging kung gaano ka-secure yung isang software o isang system. Ayan. So, meron tayong number 1, number 2, number 3. So, meron tayong dapat parang compliance, no? O checklist kung ano-ano yung mga i-check natin kung compliant ba yung particular na software o system. So, one of them is SSL, no? Yung HTTPS. So, that's why lahat po ng mga systems ngayon ay as much as possible naka HTTPS, no? Because yung HTTPS ito, meron po security na binibigay niyan sa mga systems, no? It ensures that the data coming from to and from the browser or whatever is the client side, no? Encrypted po 'yon, communication nila doon sa server. So, if you are a middleware, nasa gitna ka, kahit nasabihin natin nababasa mo yung data, marami kasi dyan mga software na sniffer ang tawag dyan. No? Sniffer sila. Halimbawa, nandun ka sa airport, ganyan. At ikaw ay nakikipag-communicate sa isang server, o gumagamit ka ng isang system, ikaw ay kumonek doon sa isang network o isang Wi-Fi, for example. There is that, kaya medyo mag-ingat-ingat tayo, no? There is that possibility na yung connection mo ay compromised na siya. Ayan. So, ang nakakatulong sa security doon yung HTTPS. So, kahit kumokonek ka sa sa mga public networks, kanyan, pag naka-HTTPS yan, so meron siyang binibigay na protection na encrypted na yung dumadaan doon sa mga communication networks. Yon. Okay, so feeling ko understandable naman ito sa lahat, no? Kahit ngayong kanina nga tinitingnan ko yung ating yung siyempre DepEd po tayo, no? Pag tinitingnan ko si DepEd, yan. Public po ito hindi ko po hinahack ang DepEd, no. Ayan. So naka-public naman 'yan. So okay naman po, naka-HTTPS siya. Ayan. So ayan. So wala pong problema diyan. Okay, yung isang dito, yung isang criteria, yung pangalawa, no? Yung tinatawag natin authentication. Okay, anong gamit ng authentication sa mga systems? Ganito 'yan. Pag nagla-login ka ba, anybody can log in? Siyempre, hindi, di po ba? Only authorized users. So, madali lang ipaliwanag ito. The system authenticates whether you are a legal or a user that has the authority to log in. Di po ba? Yan. So, I think pasado naman lahat, no? Pasado ang karamihan sa mga systems, no? 99.99% ng mga systems sa Pilipinas ay pasado dito sa number 2 item. Okay, so wala tayong problema dyan. That's why when we access a system, the system requires us to log in. Yan. So nagla-log in tayo para masabi ng system na kung ikaw ba ay authorized o hindi. So that is the first 2 levels. Ito yung pangatlo, yung authorization. Okay, yung kanina, ang ino-authenticate natin yung tao. Di po ba? Yung tao, ang chine-check natin kung siya ba ay authorized o hindi. O authentic ba siya? O may authorization ba siya to log in o to access the system o hindi. Itong pangalawa is about the software. So sa software kasi natin ngayon, there are two kinds of
systems na mayroon dyan. Software na dyan. Yung tinatawag nating server side, yung server, versus the client. Yan. So, pag sinabi natin server, yun po yung nandun sa cloud or nandun sa, kung baga sa DepEd, nandun sa main office siguro, di ba? O nandun sa central office ng DepEd, nandun po yung mga servers natin. Ayan. So, yun po yung server side. Ang client side, yun po yung mga mobile devices natin, yung laptop, yung computers na kumo-connect po doon sa server gamit yung halimbawa browser. Yan. So karamihan naman ay browser yung ginagamit natin to connect, no? To access the system. So i-activate natin yung browser, then doon maglalagin tayo, etc. Ayan. Doon sa browser po, mayroon pong program na nandun. May program nandun sa browser na siya yung nag-initiate ng data entry, yung UI. Yan, so idagdag ko na lang dito yung UI, no? So nandun po sa client side yan. Okay. So magkabilaan po ito. Yan, meron tayong server. Okay. Ang tanong dito ngayon, yung kasi take note ang server po kasi natin naka-public po yan. There is no such thing as naka-private ngayon na server. Ang server can be accessed publicly. Ibig sabihin, ano kasi yan ang server kasi natin mayroong address na tinatawag yan. Yung tinatawag natin IP address, no? Internet Protocol or public IP. So, you cannot access the server unless it is public, no? Hindi mo yan ma-access sa labas. So, mayroon din tinatawag natin na private IP, yung mga LAN IP lang, no? Accessible lang doon sa loob ng DepEd, for example. Private po siya, no? Mga LAN IP na yan. So, mayroon ding internet, mga public IP, no? So, when it becomes a server that is accessible by the browser, it has to be public. So, lahat po yan ng mga servers natin, mayroon siyang IP address na public. Okay. So, when it becomes public, ito po yung danger dyan. It is now accessible or anybody can now connect. Any software, any program can connect to the server. So, that is given. No? That is already basic knowledge po sa mga IT yan. Kasi public na yung IP mo . Kapag hindi mo nang pinablik yan, no one can connect to you. Not even the browser can connect to the server. Diba? Kapag that's why pag tinatype natin yung URL, may nag-a-appear po doon sa baba na public IP. Papansin nyo yun. Pag tinype mo yung URL, no, may nag-a-appear doon sa baba na public IP. That is the public IP of your domain name. Okay? Yung server po natin. Yan. Okay. Since the server is already publicized or can be accessed or accessible through the internet, meron namang client side dyan na dapat mini-maintain pa rin ni server na chine-check niya kung yung nagko-connect sa kanya na software on the client side is authorized or not. So magkaiba po ito doon sa login, no? Pag sinabi natin login, 'di ba? Sa tao 'yan. Ito, mga tao 'yan. These are people, no? PeopleSoft ang tawag diyan. Ito naman on the software side, yung client side niya, yung software 'yan. Yung which is the program that is running on the client side that tries to connect to the server. Yan. So mayroon laging program 'yan. So ngayon, yung program ba na 'yon ay mayroon ba siyang ina-identify ba niya ang sarili niya? Parang ano to, parang secret code 'yan . Yung tao kasi siya lang yung gumagamit do sa program, 'di ba? Tayo yung niraran natin yung program para makakonect tayo doon sa server, di po ba? Yan. So, yung program ba na yung na ginamit mo doon sa client side identifies itself, no? Is that program identifying itself as an authorized program to connect to the server? Yon. So, it is now the program itself na client side. Okay. Alam niyo po, hindi ko na i-demonstrate sa inyo, no? Kasi sabi ko nga, this is in public domain.
yung sistema po natin sa DepEd, hindi po yan pasado. Okay? So the program that is running on the client side does not identify itself as an authorized program that can connect to the server. So sorry to tell that, sorry to mention that, but if you, siguro kung gusto ng IT po ninyo, mga IT expert po natin dyan, na i-demonstrate ko sa kanya kung ano ito, yan, siguro in private na lang kami, no? Na i-demonstrate ko sa kanya na ito po yung systems po natin sa DepEd, no? Hindi po siya pasado dito. Kumbaga sa compliance, X, no? X siya. Okay. So, level 4. Yan. Yung tinatawag natin source code, no? Kasi lahat kasi ng program ngayon may source code yan, di po ba? Yan. Either on the server side or client side. So, dalawa yung source code niyan. Na pwedeng nasa, di ba pa sa server side, alam ko, okay mag-alala, no? Halos 99% naman ng mga system sa buong Pilipinas ay ganito. No, hindi lang naman DepEd. Sa server side, can you see the source code? Yan, yun lang tanong doon. Can you see? Alam niyo mga gobyerno natin, paboritong-paborito nila mga open source, di po ba? Gustong-gusto natin ang PHP. Okay. So, hindi nila alam na yung PHP na yan, na source code na ini-install mo sa server, open na siya. So, pag sinabi natin open, no? Open source. Ibig sabihin, you can open the source code. No? Take note, yung source na yan, yung source code na yan, yan yung tinatype ng mga programmers habang ginagawa nila yung program. No? Kumbaga sa Word, basang-basa mo yung letra. Lahat. Di ba? Pag nagbabasa ka ng letter, kung yung letter na yun ay open sa lahat, no? You can really read the program. No? So anybody can read the program. So I'm sure dito sa part na to, hindi na naman pasado ang DepEd. And sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, no? Mga more than 95 siguro. Huwag ko na sabihin 99. No? More than 95% ng mga systems natin sa Pilipinas ay ganito rin. No? So, okay. So, ano po nangyari doon? Testingin ninyo, puntahan ninyo yung server ng DepEd, hanapin nyo yung mga PHP doon. PHP kasi yung ginagamit, no? So, karamihan doon ay PHP. So, yung PHP na yon ay open source kasi yan. No? Source code yung makikita mo mismo doon sa server. Source code. No? Kaya nga tinawag siyang open source. Okay. So, doon ba sa client side, ito mas delikado to. Yan, yung client side. No? Open source din ba siya? Of course, yes. So, ito na yung tinatawag nating JavaScript. Okay? So, kahit po yung software namin, JavaScript din po yun. Kasi there's no way, there's no other language naman, no? Wala pong ibang language ngayon. Kumbaga, this is the de facto standard language of the browser, yung JavaScript. So, wala tayong magagawa dyan. So, open source po yan. Okay, open source din siya. Pero ang sa amin, meron kaming tinatawag na source code obfuscation. So, may commercial naman po yan. Actually, binabayaran po namin yan. Na yung what you can see in the browser when you try to open the source code, no, the JavaScript program in the browser, no, what you see is not already the original JavaScript, but it is an obfuscated JavaScript program. Siguro ipakita ko na sa inyo ngayon yung aming CS Online. For example, para may kung sinasabi ko na obfuscated siya, si iCloud. Yan. So, software po namin ito. Yan. Kung i-open nyo po yung source code niya, yung program, itype mo lang dito, scripts. Yan. Tapos, appmin.js. So, this is what you see. Yan. So, makikita nyo dito na parang basura. Di po ba? Basura yung ma-open mo.
Ayan. So, dalawa po kasi yan. Yung obfuscation kasi, dalawa ang ginagawa niyan. It encrypts the data. Yung mga data po dyan ay encrypted po siya. Kasi sa isang program kasi may mga data po dyan. Mga string, mga kung ano-ano yan. So, dapat yun encrypted. Diba? May source code din yun. May algorithm po yan. So, yung algorithm niya, dapat ino-obfuscate. Ang ibig sabihin nun, ginugulo. No? Kumbaga, kapag ni-reverse engineer mo yan, pag-aaralan mo siya, pagtsatsagaan mo siya, it will take, imbes na isang araw lang o isang tingin lang, it will take you months, no? Para ma, mapag-aralan mo siya, no? Ang tawag doon, ma-reverse engineer mo siya, etc., etc. So, there is this technology that we call obfuscation that we apply to our program. That's why kung titingnan mo yung program, yung JavaScript, no? JavaScript po ito. This is a valid JavaScript program. Basura ang makikita mo, no? And siguro alam po ng mga IT expert din natin diyan, no, sa DepEd, no, that this is not being used by more than 95%. Actually, 99% nga ang kuhan ko dyan eh. Pero bababaan ko na lang konti. No? Ang mga systems natin sa Pilipinas. No? Yan, napakababa po yung respeto nila sa security. Okay. So, ito, pinapakita ko naman sa inyo yung laman ng aming program. That's why you can try to read it if you want. No? But I guarantee you, it will be a very hard work if in case you want to reverse engineer it. Ayan. Ayan. So, there must be some kind of source code obfuscation na tinatawag diyan. Especially doon sa client side, no? Kasi JavaScript lahat 'yan, pati program po kasi namin JavaScript. So, in-applyan namin siya ng obfuscation. So, dalawa yung ginagawa niya dito. Asan na yung mouse ko? Ayan. It encrypts the data and it jumbles the data. Yung algorithm niya. Yan. Kumbaga, i-jumble niya yung algorithm mo, but it will still perform just like the original intent of the program. Okay. So, dalawa po to, server side and client side. So, kami po, gumagamit kami ng C#, no? So, C#.net po yung ginagamit namin. Alam naman po natin na ang C# can be obfuscated. Compiled yan. Compiled kasi ito, no? Naka-DLL na yan sa server side plus obfuscated pa siya. So, yun. Yun ang advantage. So, wag po kayong magpapabola sa mga nagbebenta ng system, sasabihin nila sa inyo, ay, open source ito. Nako, there is vulnerability to being open source. No? And one of them is yung maiintindihan ng mga hackers kung ano po yung algorithm ng program mo. No? Lalo kung na-download nila yung source code niyan, napasok nila yung server side mo, etc. Ayun. When you see it, then you have a way of finding yung mga loopholes ng program. Ayan. So, yun po yung side effect ng open source na sinasabi natin. At mahilig pa naman ang gobyerno natin sa ganyan. Okay. May isang challenge dito. No? Yung software namin is downloadable. Kami lang yata sa Pilipinas ang nagbebenta ng software that can be downloaded. And that's why if you go to our website, yung website po natin, digisoft.ph, no? digisoft.ph.com. Ilalagay ko dito sa baba para in case na gusto nyo pong puntahan. https digisoftph.com. Ayan. So, ayan po siya. So, just in case you want to visit our website, yan po siya. Makikita nyo sa website namin yung downloads. Ayan o. There's a button, there's a link there. Click mo lang yan. You can download all our systems. Yan. Pati yung server side niya. Server side and client side, pwede po nyong i-download. At bakit po namin ginagawa yon? Bakit nada-download siya? Even our competitors, no? Mga kalaban po namin sa business can download. So, naka-public po yan.
They can download our software if they want. And ito po yung danger dyan. It can be reverse engineered. Di po ba? If you can download it, then pwede mo siyang i-reverse engineer. Okay? Okay. So, ito po, nagpapakita po ito yung tiwala namin, yung trust namin sa aming software. Kaya nga yung iba, tinatago nila eh. Naku, hindi pwede ito ma-download ng iba kasi kailangan itago natin to kasi pag na-open ng iba to, sigurado mahahack na tayo. Mga ganun, di ba? So, ginagawa po ng karamihan yan. Kami po, ipinapublish namin yung software namin. No? Okay, ito yung software, download nyo and i-hack ninyo, i-reverse engineer ninyo kung kaya nyo. O, di po ba? So, lumalabas po dyan yung trust, no? Yung trust namin, yung confidence namin sa software po namin. 'Di ba? Yung ito ay unhackable o cannot be cracked, cannot be hacked, cannot be reverse engineered. Ganyan. So meron kaming protection kasi diyan na inilagay. So if we can do that with any software in the Philippines na okay, you can download it, or even our competitors can download it. It shows yung security. Part ng security yun ng system. Kasi kung tinatago mo yan, meron kang tinatago. Di po ba? Sinasabi mo na takot ka sa mga hackers. Yun. Okay. Ang number 6 item dyan, at ito po, lahat po ito, no, na mga binanggit ko, starting from number 3. Sorry for the words na sinasabi ko, no? Hindi po yan pasado ang siyempre, emphasize na lang natin si DepEd natin, no? Yung ating, siyempre, DepEd naman yung kausap ko ngayon. Gusto ko lang maging totoo. So, pasensya na kayo sa kung masasaktan ko man yung damdamin niyo kasi siyempre, mga taga-DepEd po kayo. But I'm only telling you what I know is the truth. No? So, pasensya na po kayo dun sa mga nababanggit ko. No? Hindi ko po sinasadya yan. Okay, performance. Mahalaga ba yung performance sa security? Of course. No? Kung yung system mo ay mabagal, nagkukos yan ng crash sa system. So, dapat po ang system kasi part ng criteria natin pag bibili siya is the performance. Mabilis ba yan? Di po ba? So, we have demonstrated this. No? Ang dami naman kaming YouTube videos dyan. If you want to look for my videos, yung mga presentation namin sa mga state universities, no? Mga malalaki yan, mga universities, both private and government, yan. So please, dun sa YouTube channel ko, yan, please just search Thomas Santol, yan. So makikita nyo dun yung mga presentation namin. Pag nagde-demo kasi kami live, no? Yung server na ginagamit namin is already the live server that is being used by more than 60 schools nationwide and almost mga 80,000 students. Yan. Kasama na po doon by the way, kasama na po doon yung, by DepEd na po kasi, no? Mga 50 plus, no? Mga DepEd schools. Yan. Who are using our system right now. Yan. Doon sa live server na dinedemo namin, no? Meron akong parang isang server ko rin doon na for demo purposes. So, bakit namin ginagawa yon? Para may pakita namin na kahit kami ay gumagamit din doon, nakikita nila kung gaano kabilis yung system. Hindi yung system na mag-click ka ng button, maghihintay ka ng ilang seconds, magre-reload siya, etc. Maghihintay ka. Di po ba? Pangit no? Yung paggagamit ka ng system na mabagal ang system. Yan. So, yung performance kasi, yan, basic measurement sa kahit anong software yan. No? So, not only sa security ng system, but when the system is very slow, most of your students will, your clients, or the people who are accessing the system will see it as it is crashing. No? So, nagka-crash siya. That's why, when you try to access it, may server not found na siya. Na? Server not found na makikita. Although the server is on, is still working, but then you can no longer access the server because it is already denying you from accessing it
it's overloaded, no? Overloaded na siya. Probably, yung internet connection niya, yung memory niya, yung CPU niya, busy na siya. Okay? So, again, alam din natin na ito ay hindi rin pumasa dyan ang more than 95% ng mga systems natin sa Pilipinas. Kasama na po ang DepEd. Huwag kayong mag-alala, kahit yung mga big universities natin sa Pilipinas like De La Salle University, University of the Philippines, bumili sila ng system na worth almost 1 billion, 750 million. Then, siyempre, nadagdag. Bumili siya. Sa UP to, this is University of the Philippines. No? So, nagka-crash. Yan, mabagal. Ganun po yung mga system nila. So, ganun din naman. Standard yata yan sa mga system sa atin sa Pilipinas. Yan, durability. Kailangan durable po yung system. Yung system mo dapat, kahit malang isang taon yan, hindi mag-crash. Dapat gano'n yan ang system. No? There should be no, kapag ang kwan natin kasi dito, ang SLA natin, ang SLA po na igagaranti ko sa inyo, no? 100% SLA. Ano po yung SLA? Service Level Agreement. No? Na every time that you try to access the system, it is accessible 100% of the times. Yan. So, yun po yung marami pong causes ng durability. No? Pwedeng mayroong leaks doon sa memory. No? Memory leak. Ang tawag dyan. Memory leak. No? Meron din mga tinatawag nating connection leaks. So, ang daming causes kasi niyan, no? Kung bakit hindi nakakatagal yung server. Yan. These are things that we encounter in many of the systems, no? Pero sad to say, kasama na naman si ano dyan. So, concurrency, ito. Sa mga systems kasi natin, ilan yung pwedeng connect sa server? Ito yung concurrency. How many people can connect? Can 1 million or plus connect to your server at the same time? No? Kaya ba niya yung server? So ito kasi yung ano natin, parang threshold natin eh. Kapag 1 million plus yung kayang connect sa server mo, ng sabay-sabay, no? Kaya nga tinawag natin ito concurrent, no? Concurrent. Ibig sabihin, sabay-sabay, no? Kumukonect sila o nag-a-access sila sa system, no? Pag lumampas siya ng 1 million, tinatawag natin ito massive. Yan. So that's why may tinatawag tayo mga online games. Ang tawag natin sa kanila, they are massively online, di ba? Massively online. Yan. Because thousands of people can access the system at the same time. Yan. So, again, sad to say, alimbawa sa ano, I think nag-access lang diyan ngayon only teachers, di ba? Mga administrators, mga admin, teachers, yan lang po ang nakaka-access. Pero yung students, parents, ito hindi po. No? So, take note na very few lang ito. Pwede ko sabihin na 99% ng users are students. No? Lalo sa ngayon. No? Ang nag-access po sa systems natin ngayon ay especially with learning management system. No? Na yung estudyante naglalagay niya yung account niya, nag-exam siya online, nagkika-attend siya sa mga meetings online, nagsasubmit siya ng assignments niya online, lahat yan ay online, and they're using the same system. As you can see, if you compare the number of students versus the number of teachers, most of the end users today are, siyempre, the customers themselves. These are the students. That's why we don't even do this in DepEd. Di po ba? Hindi natin pinapalagin yung mga estudyante natin kasi ito pa lang, admin and teachers pa lang, nagkakras na po siya. Yan. So, how much more kung maglalagyan ang students? Majority pa rin naman ng mga system sa Pilipinas ay ganyan. Okay? So,
Ito yung number 9. Who are ito naman yung mga clients, mga existing companies o schools, no? Using the system. Kumbaga, ito ba ginagamit na ng maraming schools? Ayan. So, yung system po namin, we are proud to say na the CIAS Online is now the number 1 school software for SUCs. Yeah, alam natin yung state colleges and universities in the Philippines. So, we are number 1. We are also number 1 sa mga private schools in the Philippines. Ayan. So, nasa website po namin yun. No? Kung titignan natin sa website namin, yan, nandito po yung list of clients namin. Yan, i-click nyo lang po ito. List of clients, yan. So, ito na po yung mga list of clients namin. Yan. Medyo malapit-lapit lang mag-200 yan. Lang naman. Ayan. So, we are also number 1 and pwede ko pong sabihin sa inyo na right now, even DepEd. Yan, DepEd schools. Although, inumpisahan lang namin ito, yung medyo pinadami na namin this year lang, 2021. No? Inumpisahan namin ito, we piloted our software sa, naging pilot lang yun, no? Yung Flora National High School. So, ang ginawa namin, pinilot lang muna namin doon noong 2018. So, siya yung pinakauna, 2018. Yan. So, this is in Apayao. Yan, Apayao po yan. Ang nangyari, ngayon, in Apayao alone, buong Apayao na siya, I think mga 29 DepEd schools na doon. Yan. In Apayao alone. No? Although, I think mga 2 or 3 lang na towns yun. Hindi pa kasama yung mga ibang towns ng Apayao. And in Calabarzon, we signed a contract with the DepEd Calabarzon. So, meron na po kami existing contract sa Calabarzon for 21 DepEd schools. Yan. So, ongoing na po ito na project. I don't know. Ito, alam ko yung Quezon, kasama po kayo dito sa Calabarzon. No, but then, kami naman ay, yung regional, hindi naman nila masasakop lahat yung hanggang dun sa kaloob-looban ng mga provinces. No? And then the provinces themselves can also have their own contract with us. Yan, kung gusto po nila. Ayun. So, with this, may 29 doon. Actually, may mga iba pa sa iba-ibang lugar. Kaya lang medyo paisa-isa lang. Ganyan. So, we have more than 50 na DepEd so far sa Philippines. Ayan. So, with this, we can say na kami lang naman po yung nag-implement ngayon ng mga yung complete system, no? From enrollment down to LMS ng DepEd schools. So, hindi pa yan pinapasok ng mga private, mga companies. No? Mostly sa mga nagbebenta kasi ngayon, what they are selling is only yung mga nagbebenta ngayon is ayan, LMS only, no? So ano po ibig sabihin dito? What they're selling is LMS, no? There is no other system like enrollment, which is supposed to be integrated with the LMS. Ganyan. I think present naman ito nung last na demo, no? Doon sa DepEd Quezon. Yun, kompleto po kasi yung system namin. It's not just an LMS. So, we automate from the very start of yung talagang kompletong system ito. Hindi ito yung LMS lang. Yan. In Tagalog, LMS lang. Okay. So, our system starts from subject management, tapos curriculum management,
Yan. Pati high school, kailangan lahat yan. Kailangan mo i-manage kung yung estudyante, ito ba, napasa niya na itong subject na ito from the required curriculum. Every 1 to 3 years nga, nagbabago din ang curriculum ng DepEd, no? So, scheduling, di po ba? O, yan. So, kompleto po yung ano namin. Nandyan din yung grading system. Yan. Alam ko, grading system ng DepEd ay Excel pa hanggang ngayon. Class record. Preparation of yung printing ng report card. Yan. Alam ko, ito yung isa sa nakakapagod, no, sa mga advisors o principals o yung mga nagtatrabaho po sa mga schools. Every now and then, may kumukuha ng report card. Actually, ito, pinuproduce ito every quarter. So, ito yung pinaka-hectic na, isa sa pinaka-hectic na one. Yung attendance, for example, attendance checking, no? So, lahat po yan ay meron sa system namin. Integrated lahat yan. And it is online. So, at marami pang iba, syempre. If later on, you would want to implement yung gate system. So, gusto nyo maglagay ng mga turnstiles o flap barrier. Kung gusto nyo pong gumastos ng maganda-ganda para sa magandang yan, maglagay kayo ng mga ganyan sa mga eskwelahan. So, parang private siya. And many, many more. Yan. And then, May mga account naman. ayan. So, yung number, Paano ba yung sino magmamanage yung ano? Yun yung tanong ko sa kanila. Kaya sir, sila ay nagpamitin ng ganito. Para kalala natin sino yung, kumbaga sa data privacy nila yung mga level yun. Anong level na nila? So yun po, ito, na-explain ngayon sir. Kaya lang, hindi ko pa rin makita yung gusto ko makita. sige sir, mamaya tanungin nyo po ako sir about yan kung meron pa kayong gusto makita dyan. Okay, so last 2 items, upgrades. Yun, napakahalaga po sa isang system, part of security yan, na the system should be upgradable. Yan. So we are very proud na yung software po namin, ako napakahalaga itong, minsan hindi po ini-ignore po ito naman. Inilalagay po namin yan sa aming website. Ito siya. Upgradable by design. A software should be upgradable by design. Pag bumili kayo ng software na hindi yan upgradable, dapat X yan. Ayan. Bakit po? Upgrade is part of system maintenance kasi yan, no? Halimbawa po, 2 to 3 years from now, meron kayong gustong idagdag or i-update or tanggalin or new reports, whatever, no? Any modification sa system. Nagagawa ba nila yan na hindi nagkakaproblema? Alam ko ang DepEd, sasabihin ng DepEd sa atin, wag yung galawin yung system. Kasi nung last time na ginalaw ninyo yan, in-update ninyo yan, nagkaloko-loko at lalong sumakit ang ulo namin. Di po ba yan na na-encounter natin, no, sa mga nagagamit na systems, na-encounter po ng lahat yan. Na noong in-update o ginalaw yan, lalong dumami yung errors. Yung dating error na naayos na, biglang nag-appear na naman, di ba? Laging problema, laging reklamo yan ng mga gumagamit ng systems. Yon. So, one of the reasons because na ganon siya, that software was not designed to be upgradable. Yan. Ang upgrading kasi part ng design yan eh. Nung umpisa pa lang dapat yan ng software, part na ng kanyang design. Example, papagawa ka ng bahay, hindi mo plinano yan na hanggang 10th floor pala yan. Pinagawa mo na yung pundasyon niya. Di ba? Hindi na yan upgradable, yung bahay. Kung hanggang 2-story lang yung design niya, hanggang 2-story lang talaga yan. Hindi mo pwedeng dagdagan pa ng 7-story yan. Ganun yan. So, it has to be designed from ground up, no? Na upgradable na siya. Nakaplano na yung upgrading. Yun. So, yun po yung software namin. Yan. Okay, maintenance. Yan. So, nasa website naman po namin that we are very active, no, in maintaining our systems. Ayan. So, saan po nakikita yan?
kung halimbawa po pumipili kayo ng software, dapat po mayroong ebidensya na yung yan ay mini-maintain pa ba ng developers. So, nandito po sa release notes namin, yan, pwede nyo pong puntahan. Yan. So, mga IT expert po natin, alam nila ibig sabihin ng release notes. Lahat po ng software yan, mayroon yan. Especially mga international, mga software vendors natin, katulad ng Microsoft, Google, Oracle, mga ganyan. They employ tinatawag nating documentations doon sa mga updates na nangyayari sa mga software nila. So, dinodocument dyan, ano yung bago, ano yung bugs na na-fix dyan, etc. etc. So, we are transparent. We show our clients the changes. So, nakalagay din dito kung sinong school, di ba? Ang nag-request o naka-encounter ng problem. Pag may mga na-fix kami, we are very proud na pinapublish po namin yan sa aming website. Lahat po ng mga nangyayari kasama na. Kasi pag may naayos ka na error, for example, bugs, wala naman po 100% na perfect na system sa ngayon. So there could be still problem sa system na may encounter. So with this, with active maintenance, no, we are there ready to fix the problem when you encounter it. Yan. So yan po yung about sa maintenance. So, siyempre, sino ba makaka-maintain sa system kundi yung mga original na mga gumawa ng system. Ayun. So, part ng security din yan. Kasi po, when you buy a system that is no longer maintained, no? A system, siguro last na ilalagay, a system that is not maintainable is dead from start. Yan. So, ayoko na magbanggit ng mga software na alam ninyo. Darating ang time na ibabasura din yan. Yung software na yan, napatay na kasi hindi na mini-maintain ng mga nag-develop. Wala kayong magagawa po kundi papalitan at papalitan yan in the future. So, pwede mong pagtiyagaan, sabi nga natin, no? Pagtiyagaan muna, pero itatapon mo din yan later on. Ganun yan. So, kasi from the start, since hindi na siya already maintained, no? Ma-obsolete at ma-obsolete kasi yan. Tapos, it will only cause you trouble, problems, ganyan. Pag ginalaw, I'm 100% na itatapon mo din yan later on. So, why not now? Yan. So, yan po yung sagot ko about do sa security. Sir, kung mayroon kayong tanong about sa data privacy o security, pwede nyo pong itanong sa akin. Thank you, sir. Sir, ang question po, number 1 po is, ano nga po, sir, yung language na ginagamit natin for this online system? Ayun, language, dito ko na lang. Actually, nabanggit ko yan kanina dito. Yung lagay ko na lang ulit dito sa baba. Nasaan ba yung server side? And ito. So, ang ginamit namin na language is, sa server side is C#.net. Yan. So, we are using, lagyan ko lang ng ano dito sa baba. Yan. So, currently, we are using version 4.8. Yan, 4.8 yan. That is next to the latest version. Ang latest version kasi ng .NET ngayon, current the latest version is 5.0. Yung tinatawag nating Net 5, no? Yan yung latest nila. And this December, itong November, no? This November 2021, they will be releasing .NET 6.0. Yan. So, we are still using this. Updated naman siya doon sa latest version na 4.8. Yan. Server side po yan. Sir, kasi ang client side niya, sir, is JavaScript. JavaScript. Oh, so, kasi browser. Kasi yung update gawa po nung gawa po nung vulnerabilities po na pumapasok. Mabilis po kasi ang
Mabilis din yung pagka sa web tayo, ang bilis po ng updating ng platform. Opo. Tapos sir, kung sakali po, 'di ba po ay ang data po ay ang magma-manage po ay ang sa part po ninyo, tama po ba sir? Yes, sir. Yes. Ah. So ang input po natin is data po ng mga estudyante, Opo. mga teachers. Opo. Oo. Sir, kung sakali po ba na pag umalis po si teacher o si school sa project, paano po ang condition o status nung naiwan na o may iwan na data? Ito, sir. ng Actually, school? nabanggit ko yan kanina, sir. Yung ownership of data, no? Nabanggit ko yan kanina, sir, no? Na DepEd po yan. So, the data is always 100% po property po ninyo yan. So, yung owner po ng data, kayo po. So, DepEd. So, ibig sabihin yan, pag nagkalabo-labo tayo, you have the right. Part of the contract naman yan, sir. May ilalagay natin yan sa contract. And in fact, that is part of the contracts that we signed with Calabarzon. That you have 100% right to the data. Kasi data yan eh. Kami, wala naman kaming dyan. Para sa akin lang personal, kumbaga, ano bang gamit niyan sa amin? Di po ba? Hindi naman kami social media, tawag na to, corporation. So, para sa amin, ano lang kami, nagbebenta lang kami ng system na, ang tawag na yan, enterprise systems. So, there is no use for us to whatever data na meron po. So, sa inyo naman po, yung data. Tapos sir, in regards to level data privacy level, ano na pong level ng ating company sir? Ay, hindi ko po alam yan, sir, kung anong level yung company namin. Bakit? May nag-evaluate ba ng level? May nagde-designate ba? Di ba sir, meron tayo sa data privacy ng level 1, 2, 3, and 4 na kinocomply po natin sa NPC? Ay, hindi ko po alam yan, sir. Kasi sa mga kliyente naman namin, hindi naman nila inaano yan. Ang data privacy law kasi, yan, dalawa ang may responsibility niyan. So, hindi lang kami, kundi kayo din. That's why you even have to assign yung data privacy officer. Parang ganyan, di ba, sir? Kayo yung magpo-provide nun. Yan. Para siya yung magmo-monitor doon sa data privacy implementation, ganyan. So, it is yung a responsibility for both, hindi lang yung provider. Kami naman ay yung siyempre part din ng trabaho namin yan. But then, sabi ko, sinong nagpo-provide ng kanin? Wala naman silang alam about security. Diba? So, who would, yung sinabi ko nga dito, ito, inisa-isa ko dito, na mga items that should be checked. Lahat nga ng system natin sa gobyerno, puro palpak eh. Puro hindi pumapasa sa security. So, who else can think na they are better than us? Na we've been here for more than 20 years na nag-implement ng systems, di ba? Na kami yung totoo. Yung mga nandyan na nakaupo, whoever office naman dyan, na alam lang magpirma ng papel, anong alam nila? Personal opinion ko lang ito, sir. So, who would try to grade us, magbibigay ng grado sa amin, ng level 1, 2, 3, 4, na sila mismo hindi nila alam yung trabaho nila. O, di ba? Kaya nga, bakit nagka-crash sa mga systems natin sa gobyerno? Ito, may election na naman. Bakit nag-crash ang election noong 2016? Di ba? Bakit nagka-crash yung system dyan sa Quezon City? Yung in-implement nila na vaccination program nila. Di ba? Kinasuhan pa nila yung supplier. So, it's just my personal opinion, sir, na pagdating po sa data privacy, trabaho natin parehas yun. Responsibility natin pareho. Yan.
Ah, sir, last question po. Kasi medyo malabo pa rin po yung yung arrangement nung kasi 'di ba po ay free po ito Tapos po may nabanggit po sa akin si Sir Miguel po before na after po ng mga ilang years ay magbabayad po ang school. Ano po kaya yun, sir? Depende po sa agreement yan, sir. Depende po sa agreement yan. But normally, kaya nga po ito pilot, di ba, sir? Pilot. Halimbawa, namili kayo ng mga limang eskwelahan. Pag itong 5 schools na to ay ginamit ng yung system namin, hindi po yan yan po yung mga pinakamasaswerte sa lahat. Yan, sinabi ko rin ito sa Calabarzon. So never na magbago yung policy namin about diyan. Yung mga nauna na ito kasi they are part of the pilot schools. Ito yung pinakamasaswerte sa lahat because they will have access to the system, parang forever access ang tawag diyan. Ibig sabihin, they will be using the system forever for as long as siyempre, siguro naman ay sabihin na natin hindi pa ma-obsolete. Kasi kami naman, may maintenance naman kayo, ina-upgrade naman natin. Hindi naman natin alam yung future, di ba sir? 10 years from now, pwede may bagong technology na naman. So kami naman ay very active pa rin na nag-i-improve sa system namin. But then, these schools who are using our system will be mga pilot schools. They are allowed to use our system hanggang gusto po nila. Yun po yun. So, hindi po yan mag-i-stop But then, kunti lang po ito. Ilang schools po yan, ma'am? Ma'am Irene, mga 5 yata, no? Actually, sir, yung pilot test natin, sir, sa Calabarzon ay 21. na-fulfill na. No, yeah, 21. So this, with regards to Quezon Province, iba na siyempre ang usapan natin dyan. Although we offered free use of the system as for pilot purposes only. I mean to say, it will not be any more continuous free. Hindi, ma'am, hindi. Hindi ganyan, ma'am. Hindi ganyan ng hindi. Yung mga gumamit na to na kasi pilot ito, ma'am. Yung pilot na yan, hindi po mag-i-stop ang system yan kahit na hindi po tayo makabenta diyan sa Quezon o kahit hindi po i-avail ng buong DepEd. Okay lang po 'yon. So that is the policy. Okay. Ayan. Yes. So we will not take note take note mama. Ito medyo may miscommunication diyan, no. We will not taint the name of the company dahil lang hindi tayo natuloy. Take note that our customers here are the students, no? Hindi po si DepEd. That is right, sir. And the teachers who are using the system. Take note, no? That is right, sir. Yes. So ibig sabihin nito, even if DepEd ayaw nila, Quezon Province, hindi sila nag-decide in the future na ituloy, no? Yung mga nag-pilot nito na schools, they will still continue using the system. They will not be told na tapos na kasi tapos na yung pilot, whatever. Hindi po ganoon. So once na ginamit yung system po, tuloy-tuloy na po yan, yung mga schools na yan. And that's been the policy of the company since the beginning, no? Yes. Marami kaming dito na tulad dun sa Apaya, for example, medyo 2018 pa yon o until now, di pa naman nagbabayad yun. And sanay po kami, sir, na hindi kami binabayaran, sa totoo lang. So, but again, kung 5 schools lang ito, hanggang doon na lang sa 5 schools na yon. Ganun yun. Ibig sabihin, the province can no longer ask us for additional. Pero kami naman halimbawa po kung kaya pa ng resources namin, yung cloud infra namin, na dagdagan pa ng mga pilot schools. So after the 5, why not? Kasi ang tinatarget namin sa buong Pilipinas, mga between 200 to 300 po na DepEd schools. Yan. So ngayon, kasi siyempre first year of pa lang namin, mga 50 schools pa lang yan,
Actually, mga ilang probinsya pa lang yan eh. Yan. But then, pag talagang siguro next year na available naman yung resources namin, yung mga technical namin na mag-train, ganyan. Or basta po tapos na po yung mga training at okay na po yung mga ongoing, pwede na po magdagdag. Yun. So, ang tinatarget kasi natin yan between 200 to 300 na DepEd schools nationwide. Yun. And mga schools na to, sir, 2 to 3 years from now, even if there is no contract, there is no money, o wala pong ROI, mga ganun, tuloy yan. So, this will not, yung mga nag-avail na, they have the right to use our system. Yan. We can also put that in the contract if you want. No? Yung mga schools na to. Take note na yung 5 schools na yan, only 5 po yan sa buong Quezon Province. Ayan. So, nandun naman po yung siyempre, pag nakita ni superintendent, no? O, yung ganda po, no? Pag yung mga teachers o mga estudyante po sa mga eskwelahan na to na gumamit ng system, ano yan eh, kukulitin din naman kayo ng mga ibang school. So, bakit si ganitong school ang ganda ng system nila, di po ba? Ganyan yan. So, doon po yun. Nandun po yung marketing side naman niya. Okay ba, sir? Okay po. Yan. So, kayo, Sir GC, wag kayo mag-alala, sir, na itong mga schools na to, na gumamit ngayon, o nag-pilot tayo, ay mag-i-stop yan, no? Yan, on record naman po ito. Yan, I will give you a copy of the yung recorded meeting natin. Yan. Para meron kayong ebidensya later on. Sir Tom. Yes po. Sir Tom. Good afternoon, Sir Tom. Actually, Yes, hindi kasi ako naka-attend nung first na engagement. And based dun sa discussion nyo po, nag-subscribe na sa inyo yung most of the SUCs. Nakita ko nga, PNU is one of the subscriber ng inyong system. Tama ba? Ano, sir? Ang pangalan? PNU? Philippine Normal University. Ay, hindi, sir. Hindi pa namin client yun. Ay, hindi pa. Okay. Sige. But anyway, ganito kasi yung context ng Quezon Province. Ang DepEd Quezon Province is, itong mga kaharap mo ngayon is from the division office. So, we are representing 900 plus schools. Wow. Okay? Na ang based sa context ng DepEd Quezon Province is, syempre may mga area diyan na hindi ganoon kalakas ang internet connectivity. So, dalawa yung question ko, sir. Kung ang Kamoa ay DepEd Quezon Province lang, would not cover yung 900 plus na schools namin. And second one, paano ang magiging tech support sa mga schools na hindi ganun kalakas yung connectivity nila, yung internet connectivity nila? Would there be a offline version nito? Tapos once na connected sila, saka na lang maglo-load sa web yung data, ganun. May ganun bang features ito? Meron siyang ganong feature, sir, yung offline mode, ang tawag dyan. No? Kaya lang, depende po kasi sa transaction. Example po, pag nag-exam yung estudyante, hindi po pwede yung offline mode yun kasi may timer. May kailangan talaga naka-online. Yan. So may mga parts sa system na bawal po yung offline. Yan. So our system, kasi client side po yung UI niya, 100% client side po yung technology namin. Parehas po sa mobile app siya na dina-download. Although browser-based siya, yung browser downloads the program. Pure JavaScript kasi yung system namin eh. Hindi siya HTML. No? Because of that, the browser app, no? Dina-download niya yung program. Just like we download our app from Google Play, parang ganyan. So same behavior siya. Kaya lang ginawa namin siyang automatic na siya. So it is more convenient on the side of the students. Yan. So it is now
kaya niya support ang offline. Okay, the thing is, yan is magandang feature po yun na what if mabagal ang internet, di ba ba? Pag mabagal ang internet, sir, yun ang maganda sa system namin, gumagana pa rin siya. Ayun. It can still function as a system kahit mabagal ang internet. Unlike po kasi sa majority of our online systems na may obsolete na kasi, no? Pag server side kasi yung UI, ano yun kailangan ng mabilis na internet connection. Kasi mabilis na internet mo, mabagal na siya di ba? Mabilis na internet mo, mabagal na siya. How much more kung bumagal ang internet mo, magka-crash na siya. So, yun. So, yung system namin kasi, sir, siguro para mas detalyado yung sinasabi ko. Pakita ko lang itong, ano ba nangyari sa aking, yan, i-share ko lang itong document na to na nasa website din namin. Yan, nasa brochure. Tapos, why choose digital software? Yan. Ito po yung lahat ng modules namin. Ito po yung technology na yan, yung binabanggit ko. Yan. So, ito yung server side. Yan yung technology na very common ngayon, no? Na ginagamit po. Even the system that is being used by DepEd, yan, same technology po siya dito. Ang tawag natin dyan, server side po yung UI, no? The user interface is being generated or produced, manipulated by the server. Yan. So that is the thing na obsolete, no? So because of that, siyempre si server lahat, pati UI. Yung UI kasi yan yung kinakalikot natin Pag nag-access tayo sa system, yan yung pinipindot natin. Yan yung namimili tayo ng menu, etc. Lahat ng ginagawa natin nasa UI yung user interface. And that is something that can hug the server itself kasi siya yung gumagawa. Yan. And that is already more than 15 years na technology na yan. Obsolete na po yung technology na yan. That's why even if your internet connection is very fast, you will observe that the response from the server is still very slow. No? Yung system po namin, sir, ganito siya. Yung technology niya. Yan. So, 100% client-side siya. Yan. So, nasa client na yung UI. No? So, all the manipulation, generation, whatever, is being performed by our devices. Yung cellphone po natin, yung laptop natin, siya yung nagtatrabaho dyan. So, there's no need for the system to connect to the server and ask for the change of the UI and then redisplay. That's why nakikita natin yung itong napakaganda tong ikon ko lang yung magnifier. Magnifier, yan. Kung titingnan nyo tong magnifier ko, yan. Kita nyo tong button na ito. Yan. Ito yung tinatawag nating reload icon. Yan. Kapag gumalaw yan, sir, sa system, no? Pag gumalaw yan, ang ibig lang sabihin, nag-reload yung UI. Ibig sabihin, si server, nag-generate siya ng UI at pinadala niya doon sa cellphone po natin o sa laptop natin para po i-redisplay. So, the whole page is being displayed, no? Kaya lang mabilis kasi yung natin, yung cellphone natin o kaya yung laptop natin. Kaya hindi natin napapansin na may pagbabago, parang ganon, no? Doon sa UI natin. So, but then there is actually a change in the UI na nag-reload siya. Yun. So, yung technology namin hindi po ganon. So, ano na yan? That's why hindi na sinasabi namin dito na 0% yung browser refresh or reload. Yan. So, the workload we give to the client side, ito pa yung mga cellphone natin, etc. Doon po siya ang nagtatrabaho na yan, yung client side, hindi si server. Yun. So, ito siya sa yung sinasabi ko. That is the latest technology. Even the generation of reports, no? Our system is 100% client side. Ibig sabihin, pag nag-generate ng report na PDF o kaya Excel, kasi yan naman yung mga reporting system natin. Wala naman iba Yan.
if these reports are to be generated by the server, nako, bugbog, sarado ang server dyan. Pag siya pa ang nag-generate ng mga report na to. So, that's why in our technology, si mobile device natin na ang gumagawa. So, 100% client-side na po siya. So, these are technologies that we have that normally do not exist in other systems. So, ito na po siya, sir, yung it supports offline. Pero sabi ko nga kanina, sometimes may module talaga na hindi pwedeng i-offline eh. Yan. So, those are times na kailangan talaga naka-online. Kailangan may connection doon sa server, may internet siya. Yan. Just like during exams, bawal talaga kasi na offline siya during exam. Kasi ano yan eh, kailangan at 10 to 11 a.m. dapat pumasok siya at mag-exam siya, tapos matapos siya doon sa oras na yun. Ganun yun eh. Otherwise, after that, hindi na siya pwedeng pumasok. So doon po na-maintain natin yung integrity of the exam. Kasi like yung ginagawa ngayon, ang exam ngayon, parang assignment. No? May deadline. Wala, ito, exam ito, pero submit mo siya next week. Hindi na po exam yun. Kasi nawala na yung pagiging synchronous ng exam. Na ibig sabihin na dapat sabay-sabay yung mga estudyante na nag-i-exam, tapos sabay-sabay din dapat matapos. Kung may matapos mauna, but they should be doing it at the same time as much as possible. Ganyan. So mayroon tayong synchronous, no? So when we do it na parang next week na i-submit, yung pagkopyahan na yun nandun na. Hindi mo na na-minimize yung copying of answers, di ba? Sharing of answers, whatever. Ayan. So, these are the things na, hindi pa namin ina-allow na offline siya. Okay, sir. Sige po. Okay po. Di ko lang siguro ma-remember pero alam ko na-discuss nyo na yon. Yung pilot, kumbaga yung testing period. Ilang years ngayon bago maging may bayad na? Wala pong years yan, sir. Yung once na naging pilot po yung school, they are forever client na sila ng company namin. So ibig sabihin, kailan mag-start yung payment? Upon subscription ka agad may payment ta? No, wala pong requirement ng bayad yun, sir, yung mga pilot. Wala pong requirement na, pero kung magbayad po, magpapasalamat po kami, no? But then, sabi ko nga, kasi para may peace of mind kayo, sir, na itong mga, yung 5 schools na yan na magpapilot ng system namin, what if, di ba, sabi nga natin, what if 1 or 2 years from now, wala po, no? Wala pong nangyari. Or, nag-decide kayo na hindi magbayad, for example, ang guarantee namin dito, sir, itong mga pilot schools na ito, they can still continue using our system without fear of mag-i-stop yung system someday. Hindi po. We can put that in the contract. So once they become pilot schools of our system, they have the right to use the system for as long as they want. Yan. So wala pong term limit yon. Sige. Okay, sir. Thank you po. Thank you. Apo. Kaya sir, sabi nga natin, di ba, 900 schools yan. Doon naman kami umaasa na someday, pag natubukan ninyo ito, yan eh, halimbawa po, maganda, no? So, nandun kami doon sa, nagtitiwala naman kami na you would really want to avail this so that the other schools din sa province ay... So, yung pilot, sir, free yun? Free po yun. Ng pilot nila. Opo. Okay. Sige, sir. Thank you. Okay po. Salamat po. Number questions na po, ma'am, sir.
Ayun. Mm. Sir Tom, Ah, ano pwede ba na po. workability natin? Ay, sorry, Ma'am Irene. Okay. Ano, Go sir? ahead. Hindi ko naintindihan. Sir Tom, ano ang workability natin for 3G signal? 3G? Apo. 3G? Naku, patay tayo dyan pag 3G. Hindi ko ba, I cannot guarantee, no, pag 3G yung signal. Kasi hindi na namin na-access hindi namin nasusubukan yung 3G. But in Apayao, alam nyo po sa Apayao province, pares lang naman yan sa Quezon, no? Ang Apayao province kasi bulubundukin din yun eh. Alam ko din naman ang Quezon province ay bulubundukin din, di po ba? Kasi lagi kami dumadaan dyan. That is the longest province na madadaanan mo pag pupunta ka sa Bicol, no? At yan na kami kumakain. So, alam ko yung lugar, almost same sa Apayao. Sa Apayao, yung performance nila, nakaka 50% yung mga estudyante ng online access. Yan po yung sabi nung mga principals, ganyan, no? Kasi di naman natin pwedeng ipilit sa lahat ng estudyante yan. Kasi yung nga, sabi nga natin, di naman lahat ng students ay merong cellphone o merong laptop, may tablet o may internet connection. So since may mga estudyante talaga na walang access sa ganitong technologies, we cannot force them to use yung system. So umaabot naman sila ng 50%. Yan. So pero 50% alone is already a very good number for Apayao, 'di ba? Kasi bulubundukin siya. Hindi rin maganda ang internet connection doon so far. So that's why you need a system like this na hindi po siya mataas yung requirement niya ng internet connection. Madami nga nagtataka dito sa system namin eh. Nag-max na yung data, gumagana pa siya. So ano ba ibig sabihin pag nag-max yung data? Halimbawa, naka-load ka ng Globe, di ba? May max na data yun eh. Nag-download ka, naubos yung 5 gig ba yun sa Globe? 5 gig, naubos. And yet, hindi pa naman nag-expire. So, ibig sabihin, meron ka pang, kailangan sobrang bagal na siya. So, para nakakap na yung speed mo, our system still works. Pag yung teacher ay nag-input siya ng grades, ganyan, online, gumagana pa rin yun. So, yun yung feedback sa amin ng mga schools, no, mga users. Because, hindi siya gumagamit kasi ng malalaking data. Yung in-explain ko kanina na server-side ang UI, pag nag-reload kasi yung buong page, ay naku, matindi yun na data ang kakailanganin niya. Pero kung ang communication lang ng cellphone natin at saka si server, bytes, no? Bytes lang pinag-uusapan natin. Pag meron ka pang speed na kilobytes per second, hindi ito Mbps megabytes per second. Meron din megabits, no? Divide mo na lang by 8 yun, no? So pag meron ka pang bytes per second na gumagana pa yung system namin. Yun. Hindi na gumagana dyan si Facebook, no? Si Facebook hindi na gumagana. Gumagana pa yung software namin. So regarding doon, meron tayong option for offline. Worst case scenario, gagamitin ng school offline method po ba? On the event po na hindi talaga siya makapag-online, may support po ba tayo for importing flat files? Importing flat files? Naka-default na yan sa system eh. Siguro ang ibig nyo sabihin siya, mga learning modules, mga video lessons, mga ganyan, no? Download to USB, Yes. dadalhin to teacher, ganun po. Nadadownload naman lahat yun. Okay po. Lahat ng mga learning materials can be downloaded para po kahit offline na siya, makakapag-aral na siya sa bahay. Yan, na walang internet. Yan. Yun lang po, sir. Yung video naman, kasi YouTube yun eh. Yung mga video lessons, nasa YouTube. Ang YouTube kasi, meron din siyang facility na you can download yung videos para kahit offline ka, mapanood mo siya. Yun lang po, sir.
Sir, regarding sa MOA, may mag-request na po ako ng draft for discussion po with SDS and ASDS po. Siguro si So, Ma'am guys, Irene. magkikita po tayo soon. Kaya Ah, sir, sige, take pwede over. sir i-share yung aking screen. Sige, ma'am. Ma'am, Yes? nag-share ka na? Just about, yes sir. Sige, sige. Okay na sir? Medyo i-zoom mo ng konti, ma'am. Maximize mo yung Ah, screen. may, Ano lang, control, ano lang. ay, mahina na. Sige pa. Yan, okay na. Malaki na. Oo. Pwede na yan. Okay. So, okay. So this is our sample demo, sample MOA na derived from our MOA Calabarzon. with Calabarzon. Okay? So ito po, nababasa nyo naman, this memorandum of agreement is made and executed by, okay, so ano ko na lang po, arrow up, arrow down ko na lang. Sige, ma'am. Okay po. Okay. So, nababasa nyo na po. Ano po? Siguro doon tayo sa terms niya, ma'am, para mas ano. Doon na sa terms. Yung mga crucial parts sa system. Okay, so responsibilities of the first party. Ang first party po dito ay tayo, Digital Software Technology Consultancy. Provide free continuous Yan. subscriptions. So, ilagay po nito natin ang continuous. Ayan. Tama bang? Baba, ilang Para exclusion, ma'am? To be identified by ano? Subscription of 5. Ma'am, tama yung O kanina. Tama yung O. Tama yung O. Yung correction mo yung mali. Doon sa continuous. Yung continuous, tama, para mali na. Tama na ba yan? Hindi po. Continue. May U yata yun. May U yata yun. UO. UO. You. Hindi ko lang alam pero yun ang alam ko eh. Hindi naman ako. Anyway, sa susunod na lang. Wala Okay, kasi okay. ako. Sige, sige. 5 schools. 5. Okay. Gawin natin 5. Yan. So, yan yung sinasabi ko kanina. Ma'am Irene, no? Yes. Nakalagay dyan na free and continuous pa siya. No? Yan. So, provide free and continuous subscription of 5 schools in DepEd Quezon to be chosen by the second party. okay. The systems developed by the first party. The systems include that but not limited to grading system, etc. So, basahin nyo na lang po. And then, Siguro number 1 dyan, Alright. ma'am, enrollment. Kasi ano yan, integrated kasi yung enrollment dyan sa system. so, lagay natin number dito. Enrollment, is enrollment. kama, ganyan. Yan. Okay na yan? Okay. Okay. So, narrow down ko na. Itaas mo ka saglit, ma'am, yung ano, may nakita ko doon na, ayan yung part na doon sa number 3, yung Gate Visitor Management System, may mga hardware kasi yan na kailangan bilhin. No? So, Okay. siyempre, kung
pwede lagyan natin dito ang Sila syempre sila basic management with SMS notifications. Lagyan ko na lang ng close and parentheses, hardware not included. Oo, kasi ano yan. Pero sila naman ang bibili na yan. Generic naman yung hardware. Except the cards. Pag gusto nila gumamit ng cards, yung smart card na technology, yun lang yung sa ating mga turnstiles, mga kiosk, mga computers, mga ganyan, they can buy all these things from other suppliers. And in fact, dinidiscourage ko na ako ang mag-supply sa mga ganyan kasi hardware yan. Yung cards lang ang tayo yung nagsusupply. Kasi may security kasi doon sa cards. Siguro later na yan, hindi naman yan yung focus sa kwan. Okay. Mostly kasi ma-implement natin dyan yung enrollment, grading system, tapos yung learning management. Yan yung mauuna talaga dyan. Yun yung core. Mga gate system kasi parang lang yan eh. Pa-high-tech, di ba? So, trained personnel. Siguro it's best na i-send ko na lang ito kay Sir Mochi and share na lang sa DepEd. Siguro mas maganda pag-aralan na lang nila muna. And at any rate naman, naman tayo. And then kasi, aside from this, kasi this is only good for the 5 pilot schools to be piloted. Opo. And then, when it comes to other schools na, well, in the future, baka mag-decide sila, and then that is the time na we'll have another agreement for that. Yes, opo. Okay. So, Sir Mochi, okay ba sa iyo na i-send ko na lang ito? Yes, ma'am. Kasi Email na lang po. kailangan din yan pag-aralan ng abogado. Yan. Okay. Yung abogado ng DepEd sa Quezon. Although napag-aralan na to ng abogado ng DepEd Calabarzon. Siyempre, iba naman sa Quezon. Okay. Ayan may nakalagay dyan 20 schools. Pakiayos mo na lang yan yung... Oo, but that is for yung 20, ako na bahala diyan. Basta ang importante naman ang approve natin ay 5 schools, 'di ba? Oo. So okay. So kasi nga ito nga ay galing ito kasi sa DepEd Calabarzon. Ayun. Okay, so yun lang naman. What do you think? I-send ko na ngayon para may mabasa na si Sir Mochi? Yes, ma'am. Sige Pasend po. Mas maganda yan. Medyo matagal yan, ma'am. Pag-aaralan pa yan. Feeling ko lang, Okay, andali lang. Mas maganda siguro Meanwhile, kung pag-aralan muna nila before na... Meanwhile, ano pa ang mapapag-usapan natin habang andito si ASDS? Sir Greg. Sir Greg. May kausap po yata si Sir Greg. Thank you po. ID regarding naman po for the time being, if hindi na po busy si Sir Greg, wait po natin siya. Ayun, actually, nagsabi kanina, sir, yung na parang they have no more questions. Okay. Sir Greg, pa-advise po ako, we'll be sending you po a friend request or baka po pwede mahingi ang contact info nyo. Information. Hello, sir. Wait lang, may isa pa akong meeting kasi. Sige, ganito na lang, sir. Coordinate natin kay Sir Will. I-discuss namin sa top management yung assessment.
Sino-sino ba yung magpa-pilot? Kay Sir Will Sino-sino po mga yung listahan schools? na. Kay Sir Anyway, Will sige, po yung kunin ko na lang yung list kay Sir Will. Opo. Sige sir, may Pero, nakamemo naman po yun sir. Baka po yung Oo, mga sige. pilot school, baka po magbabago pa rin yung final listing as per requirement. Kasi kailangan po natin balansehin din dito yung volumes ng estudyante since they are pilot. The goal po dito ng pagbabalanse naman is for the long-term application. Which schools will suffer, which school will have the most benefit. Lalawin ko ng county pa yan. Nire-review ko lang po yung populations ng mga school per municipalities. Sige sir, basta ganito ang agreement natin. We will get back to you po. Siyempre, ang final decision kasi is our superintendent. So I will discuss this to our STS, then we'll get you posted po kung ano man maging usapan. Yes sir, will do po. Sir, best time po na mag-drop by sa inyo. May kausap yata si Sir. Sir Will, andyan po kayo? Sir, pwede po siguro sa akin na lang po yan, tapos ako na po makipag-coordinate kay Sir GC. Copy sir. Kami naman po mag-collaborate po. Opo. Ganun na lang po sir. Any questions po ba, Sir Will? Okay na po ako sir. Ewan ko lang po kay Sir GC, baka meron pa pong mga comments po or suggestion po. Ayan. Sir Tom? Sir Tom, thank you po ha at napili ang Quezon. Sige po. Siguro po, ang laki po talaga ng Quezon. Isa po yan sa challenge sa amin, yung mga system na talaga po makakatulong in terms mo lalo po ngayon pandemic. So, Ayan, sir. maraming salamat sa pagpili ng Quezon. Bago ko makalimutan pala, no? Sana po yung mga piliin ninyo na schools, yun po yung malalaki. Huwag nyo kaming bigyan ng mga maliliit lang kasi kung maliit lang, parang walang... Yes, sir. Usually, hindi natin ina-automate, di ba? Normally, mga ina-automate natin talaga yung mga malalaki. Yun. So, the bigger, the better. Okay po, sir. Noted po. Sige po. Yan. So, ma'am, ikaw na ang maghuling salita. Sa muli, Sir JC, Sir Mochi, Sir Wilbert, at iba pang mga naandito po sa ating meeting ay maraming salamat po uli sa inyo pong paanyaya sa amin. Nawa po ay talaga po makatulong tayo sa mga estudyante. Ang nakikita po naming magandang advantage nito kung ma-implement ito sa Quezon ay mabawasan yung pagod ng magulang, mga teachers sa pag-distribute ng mga modules. Kasi ito wala na modules. Unless of course, syempre yung sabi nga yung hindi talaga pwede mag-online, yun ang magmo-modules. But at least ito, kung 50% ng estudyante ay makagamit ng system nito, kalahati mismo ang mawawala sa sakit sa ulo ninyo. Tipid. Yung pag mobilize, pag retrieve, distribute and